posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Handling Failure. Ama naming Diyos, nilalapit namin sa aming mga sarili. Kinikilala na liban na lang kayo, Panginoon, ang magpakilala sa inyong sarili ay hindi namin kayo kayang abutin. Mataas ang iyong salita, malalim ang mga kahulugan, at kami kulang sa karunungan. Humihiling kami, Panginoon, na pagkalooban niyo kami ng kakayahan na masulyapan kayo. Marinig ang inyong salita. Maadama ang iyong pagyakap sa amin. At ang iyong salita ay magbunga hindi lang ng karunungan sa aming buhay, kundi ng kabanalan, mga gawa na nakalulugod sa iyo. Mangusap po kayo, Lord. We have gathered not to hear a human voice, but your voice. So speak to your people. We are the children of your church, O God. We are the sheep of your pasture. We place ourselves under your protection and your love. In the name of Jesus, we reject and rebuke all work of evil, all presence and attempt of evil to be present. We reject in Jesus' mighty name, and we accept your Holy Spirit as our teacher today. Give us eyes that see, ears that hear, hearts that are willing to obey. Lord, kayo po ang mangusap. Gamitin niyo po ang inyong anak bilang tungtungan ng inyong paa. May you use your servant, Lord, as a channel of your blessing. But be the speaker. Be the healer. Preside over this activity. We commit this to you in Jesus' mighty name. Ano po ba yung failure? Failure, marami po mga definition yan. One is absence of expected action or performance. Pag ina-expect natin na mangyari o kaya ma-achieve, hindi nangyari, we say, I failed. Many people also equate bankruptcy as failure. Yung wala kang kapera-pera. Sabi ko, failure naman ako. Wala man lang ako pambili ng lason para magpakamatay. Of course, failure din na binibilang ng iba yung deficiency, kakulangan sa mga pangangailangan at kung ano-anong bagay. The inability to achieve goal or to complete something. Failure. Ano-ano po ba ang pinagmumulan ng ating mga kabiguan, ng ating mga failures? What are the major root causes of failures? One, of course, is ourselves. Tayo. Marami tayong problema, tayo rin ang inventor. Marami tayong misery, tayo rin yung manufacturer. Marami tayong mga kabiguan, tayo rin ang may kagagawan. Isa po dyan, of course, are limitations. Mga kakulangan natin. We can be limited in skill or talent or finances or opportunities. Kulang. Maaaring isa pang dahilan, kaya tayo rin po ang may umimbento ng ating mga failure is misjudgment or error. Nagkamali ng desisyon. Nagkamali kayo ng desisyon kung sinong papakasalan. Naku, napakalaking error yan. Walang takasan hanggang hindi patay. Nagkamali kayo ng kursong pag-aaralan, pero hindi naman kayo ganun kayaman para mag-ulit. So yun na, magtsatsaga na kayo doon. Nagkamali tayo ng desisyon. Misjudgment. Another, of course, is lack of vision. Wala kasi tayong malayong pananaw. Hanggang dito lang sa malapit lagi ang nakikita. Hindi nakakapagplano. Kulang sa mahaba, malayong pagpaplano at pananaw. So we fail. So when we look at many of our failures, we will find that ourselves are probably number one to blame. Number two, other people. Their omissions or commissions. What are their omissions? Mga mabubuting dapat ay ginawa nila para sa atin pero hindi nila ginawa. And what are the commissions? Masasamang bagay na dapat hindi nila ginawa pero ginawa nila sa atin. Kaya tayo through failure. Nilait-lait ka ng iyong magulang o tiya nung bata ka pa, nagkaroon ka tuloy ng inferiority feeling. Hindi ka pinag-aral kahit kaya. Pinagkaitan tayo ng maraming mga opportunities.
Merong mga kapwa natin mahihirap, mga magsasaka, sabihin, huwag ka na mag-aral anak para may kasama ako nag-aararo. So, napagkaitan ka, inggit na inggit ka doon sa mga namimisikleta tuwing umaga, papasok sa school, habang halo ka ng halo ng bukayo. Tingin ka ng tingin sa mga bagoong kung pwede nang kuhanin ng patis. Tapos lahat, yung mga iba, ang gaganda ng uniforme, nagpapasokan sa school, you say, kung nag-iiba lang sana yung magulang ko. Merong mga ganon. That we blame other people, and up to a certain point, it's really right that many people are participants in our failures. Hindi tayo pinagtiwalaan. O kaya, may mga magulang tayong sugal ng sugal. Yung pera dapat na nagamit para tayo paasensohin, pag-aralin, natalo sa sabong. Ganito, ganyan, ganon. Iba't ibang dahilan. But people do things they should not do, and don't do things they should do. And whether we like it or not, we cannot choose them because they are permanent fixtures of our lives. Magulang, kamag-anak, kapatid, anak, asawa. Of course, other people can also disable with their presence or absence. May mga tao na ang galing-galing ninyo, namumulaklak kayo, pero pag dumadating sila, tumitiklop-tiklop kayo at pumunta kayo sa isang sulok. May ganon. Nawawala ang inyong sigla, humihina ang inyong boses, nawawala ang ngiti sa inyong labi, at naluluoy kayo pag nandyan sila. Meron namang tao na naluluoy tayo at nalulungkot pag umalis sila sa ating buhay. Nilayasan ka. Naluoy ka tuloy. Kakaway-kaway ka pa sa pier. Alam niyo ba nung araw, yung Sual was our international port? That was our major port to the world. Itong bayan ng Sual. Very interesting. Sino sa inyong taga-Sual? Meron ba? 1,000. Napakaraming taga-Sual. The Catholic Church in Sual is made of corals. Did you know that? Very beautiful corals. Kaya dapat i-preserve yung architecture na yan. But then again, may mga tao na iniiwan tayo na hindi tayo dapat iniwan. Dapat na alagaan tayo ng nanay natin, sumama sa iba. May dumaang Arabo, sumama. Hindi tayo naalagaan. Meron naman, dapat wala sana sa buhay natin to, dumating-dating. Nagkaroon ka ng isang madrastang ubod ng lupit. Nagkaroon ka ng stepfather na sumira sa'yo. Things like that. People come and people go, and by their coming and going, they affect us negatively or positively. So other people can be participants in our failures. And yet there are also other factors, and number 3, of course, are events. Impersonal, unintentional events. Aani na sana kayo ng palay, bumagyo pa. Isang linggo na lang, aanihin na, bumagyo pa. Umapaw pa ang mga palaisdaan. Yung mga isda nyo, pang-enrollment na sana, nakain pa ng kapitbahay. Dahil libre pag may baha. So ano nangyari? Nag-fail kayo dahil sa bagyo. Dahil sa lindol. Dahil sa kidlat, dahil sa kulog, dahil sa kung ano-ano. Ecclesiastes 9:11, sabi po ni Solomon, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift, or the battle to the strong, nor does food come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned, but time and chance happen to them all. Napakatalino nitong si Solomon. Sa kanyang katalinuhan ay kanya pong natanto, nalaman, naisip, na hindi lahat ng bagay ay if P then Q, cause and effect. Hindi lahat ng bagay mayroong logical reason for being. Sabi niya, marami na ako nakita sa mundo. May mga nananalo sa karera na mababagal, pero nanalo. Siguro pinulikat yung kalaban. Kahit gumagapang kayo, nanigas na siya, kayo pa rin ang mananalo. Hindi dahil mabilis kayo. Diba? O nahulog siya sa isang butas, ang tagal-tagal bago siya nakalabas, sa Canada pa siya lumabas dahil napakalalim pala ng butas na yon. Sabi niya, the battle doesn't always go to the strong. May timing lang yan. Sabi niya, hindi naman lahat ng matatalino ay may pagkain. Sabi, hindi naman yumayaman lahat ng matalino. Tingnan niyo ang mga profesor. Tingnan niyo ang mga principal, ang mga school teacher. Ang tatalino. Pero hindi ibig sabihin ng katalinuhan mo, sa'yo na mapupunta yung mga biyaya. Kung minsan yung drop out pang kapitbahay mong kayaman-yaman, ano nangyari? Bakit ganon?
Sabi niya, food does not always come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the learned. Sabi niya, but you know, time and chance happen to them all. Ayaw natin sabihin mga Kristiyano yung word na yan, pero sabi ng iba, swerte-swerte lang yan. So sabi na, ba't kung matalino ka, bakit ka mahirap? Nangyayari. At pagka ganun, wala kayong sisisihin. Kasi nangyayari lang. At sa katalino ni Solomon, nakita niya, hindi lahat ng nangyayari reasonable. Nangyayari lang talaga. Naglalakad ka, tinamaan ka ng kidlat, kasi tinamaan ka eh. Hindi naman dahil karapat dapat kang tamaan ng kidlat, o nangyaring nandun ka nung yung kidlat ay gumuhit. Ganon. Sabi niya, ganyan talaga ang buhay. So events can be a source of failure. Kaisa-isa mong inaasahang anak na maghahango sa iyo sa hirap, nagpiknik, lumubog ang bangka, siya pa yung nalunod. It can happen. At ano pa po ang mga dahilan ng failure? Satan. Satan. Kaya lang yung iba, self, other people, and events, lagi nilang si Satan ang nasisisi. Hindi naman lagi siyang may kasalanan eh. Hindi naman siya ganun kagaling para lagi siya magtagumpay. Madalas, yung naunang tatlong dahilan. Pero may pang-apat, Satan. He is our adversary. He is our enemy. Sabi po sa 1 Peter 5:8, be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Hindi ko masyadong na-appreciate itong verse na ito hanggang ako'y hindi nagpunta sa Africa at nag-safari. I went on a safari in Africa, pero hindi naman para maintindihan yung 1 Peter 5:8. Nagkataon na doon ko naintindihan. Dahil sa safari po, sumasakay kayo sa mga jeep na may mga rehas-rehas to keep you in and to keep the lions out. Kasi kayo ang pumapasok sa mga kagubatan, nandun yung mga leon, teritoryo nila yon, kaya yung mga tao ang nakalagay sa mga hawla. Ganun talaga ang mga itsura ng mga sasakyan na yon. At sabi nung African guide ko sa Kenya, sabi niya, yung mga lions, alam niyo po yung mga iba, mga usa, mga zebra, pag lumalapit yung sasakyan nyo, nagtatakbuhan. Not the lion. Lumapit ka na ng kailapit-lapit, akala niyo ba nililingunin kayo? No. Nakaganon lang siya. Pero sabi nung guide, huwag kayo magkakamaling bumaba. Binabantayan kayo. At may kinwento siya tungkol sa mga lions. Yung mga lions pala, pag nanonood sila ng mga usa na nanginginain sa damuhan, o mga zebra, o kung ano yung gusto nilang meriendahin, pinapanood nila kung sino yung medyo iika-ika, tatamad-tamad, tataba-taba, babagal-bagal, tinitingnan nila. Tapos tatalon sila ng isang talon, magtatakbuhan yon, titingnan lang nila kung tama nga ba na ito yung pinakamabagal. Alright? Sa susunod, pagkakain na siya, yun na lang ang kukonsentrate niyang habulin. Kasi bakit naman siya magpapagod humabol na mabilis? Meron namang mabagal. Matalino, di ba? Kaya sabi dito, your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Kaya kung tinitingnan tayo ngayon ng Diablo, sinabi niya, sino kaya dito madali-dali? Ang mahal naman ang nagastos ko para ko lang maintindihan ng 1 Peter 5:8. Tapos kayo ngayon naintindihan nyo ng libre. Siyempre, tinitingnan niya yung madali. Kaya, hindi naman niya isiisip, ito ang kukonsentratan ko, ito. Hindi ganon. Bawat isa, tinitingnan niya kung aling uri ng ating pagkatao ang madaling niyang pasukin. Sabi niya, ito bugnutin, dito ko ito dadaanin. Doon madali eh. Ito mahilig to sa mga sexy, ito ang gagamitin ko sa kanya. Ito mahilig to sa hikaw na ganggasantol, ito ang gagamitin ko para siya madapa. The devil prowls around like a roaring lion looking for someone or something to devour. Kaya tayo po dapat nagbabantay. Siya'y kalaban natin and meron siyang kaisa-isang misyon, sirain tayo. Bakit? Kasi ang Diyos, tayo'y ginawa at binuo
Kalaban ni Satan ng Diyos, sinisira niya yung binuo ng Diyos. Kasi hindi niya kayang sirain ng Diyos. Parang ganito, pamangkin kayo ng isang sikat, hindi nila yon masira. Kayo ngayon ang pinagdidiskitahan kasi kayo kaya. Ganon. So tayong pinagdidiskitahan ni Satan na sirain kasi binuo tayo ng Diyos. At patuloy na binubuo. Kaya marami tayong failures. Siya ang may kagagawan. Pinapatid niya tayo. Pero kung hindi naman tayo papayag, hindi siya magtatagumpay. Pero kailangan, alam nyo, lagi siyang nandyan looking for someone to devour. Silapin yung katabi nyo. Siya kaya? Ang leon? O hindi naman siguro. So isa po yan. Number 4 na dahilan, Satan. And number 5, na pwedeng pinagmumula ng ating mga kabiguan, ang Diyos mismo. God Himself. There are two types of people, the godly and the ungodly. Paano sa mga ungodly? Sabi sa Job 5:12, He thwarts the plans of the crafty so that their hands achieve no success. Binibigo ng Diyos ang mga balak ng mga, yung tinatawag natin sa Tagalog, mga wais. Negative kasi sa atin yung wise parang tuso. He thwarts the plans of the crafty so that their hands achieve no success. Binibigo ng Diyos ang mga balak ng mga hindi maka-Diyos upang hindi sila magtagumpay. Sasabihin nyo, bakit yung makilala ko hindi maka-Diyos, nagtatagumpay? Hintayin nyo lang ang panahon. It's only a matter of time. Sabi sa Bible, their hearts are fattened for a day of slaughter. So hindi ko mo parang matagumpay siya ngayon, ay tapos na ang buhay. Hindi yun ang ending nun. And also, God can make the plans of the godly people fail. When such success would be destructive to them. Or when it is not yet the proper time. So, pakireview nyo nga sa katabi nyo ang 5 sources of failure. Sige nga. 30 seconds. Review nyo sa katabi. So, 5 po ang mga sources of our failures. How do we handle failure? Paano ba? Paano po natin pangangasiwaan yung mga ganyang kabiguan? Number 1, assess the extent of your failure. Pag-aralan, sukatin, kung ano nga ba talaga ang laki o liit ng kabiguan. And be specific. Do not generalize and do not dramatize. What do I mean? Huwag niyo sasabihin, I'm a failure. Masyadong general, masyadong negative. Sasabihin nyo, I'm a failure at taking the board, nakakalima na ako. Pero siguro sa ika-6 ay pwede na. Kasi pag generalize nyo, magdadramang bukid kayo, maaawa kayo sa inyong sarili, you will wallow in your misery, and that will be counterproductive, that will not be good for you. Dapat specific. Katulad din pag may mga kasama tayo, mga mahal natin sa buhay, huwag natin sasabihin, ikaw failure ka. Pwede mo sabihin, ikaw failure ka sa ganitong area, sa ganong area. Because, are you listening, church? You cannot be so successful to become a 100% failure. It's impossible. Pag 100% failure kayo, napaka-successful nyo dahil naka 100 kayo. Imposible yun. You will fail to fail. Kaya hindi ka pwedeng maging pakyaw-pakyawa na failure. Meron lang mga bahagi ng ating buhay na failure, pero definitely, merong success. Huwag niyong generalizein kasi ang tendency niyo, mahahabag kayo sa sarili, magagalit kayo sa mundo, magagalit kayo sa Diyos, maiinggit kayo sa iba. It will never help you. And besides, if you generalize, you will not be able to specify to the point of rooting or uprooting the cause of that failure. So assess the extent of your failure, and then number 2, assess the roots and causes. Ano bang dahilan? Bakit ako nag-fail? Babalikan natin yung 5 mga dahilan. Kung sarili natin ang dahilan, pagsisihan nyo. Repent. Because it's an error. And then remedy the situation. Sabi sa Matthew 3:8, although hindi ito yung context, pero sabi dyan, produce fruit in keeping with repentance. Kung talaga nagsisisi ka, ay dapat may makitang bunga. In other words, tinatalikuran natin yung mali at humaharap tayo sa tama,
Gumagawa tayo ng mabuti at tinitigilan natin ang paggawa ng mali o ng masama. Repent kung ang dahilan ay ang ating sarili. And then repair the damages. We've got to repair the damages. Merong mga tao na damage na nga, palalakihin palalo. When there are rats in the ship, you kill the rats. You don't sink the ship. Nakakita na ba kayo ng tao na sa galit sa ipis ay binarel? Eh yung ipis nasa noon niya. May ganon. Sa pagtanggal niyo ng ipis, pinapatay niya rin sarili niyo. Sa pagtanggal natin ng nuisance, sinisira natin sobra marami. So repair damages, limit those damages, and then restore yourself or other people. Restore. Recommission yourself to do it. Repeat. Try again. The greatest failure is not to try. The second greatest failure is not to try again when you initially fail. Sabi nga nila nung araw, ang nagwawagi ay di umaayaw at ang umaayaw ay di nagwawagi. Sino sa inyong umabot sa kasalawikain na yan? 1, 2, 3? Bumibili kayo ng tagumpay ticket siguro nung araw. Yung mga sweepstakes ticket, ang kanilang pong motto, ang nagwawagi ay di umaayaw, ang umaayaw ay di nagwawagi. So, bili ka ng bili. Siguro sa sweepstakes ticket, hindi magandang gamitin yung motto na yon, pero sa buhay maganda. Huwag kayong ayaw ng ayaw. Minsan lamang na nabigo, ayaw na. Minsan lang napahiya, ayaw na. Minsan lamang na hindi nagtagumpay, ayaw na uling subukan. Ang pinakamalaking pagkakamali ay yung hindi nyo subukan. Ang pangalawa, yung ayaw niya na sumubok uli dahil nung una, nabigo kayo. Kailangan matibay. Kailangan medyo kapalmoks ang mga tao. Huwag masyadong manipis. Walang mangyayari pag sobra kayo mahihiyain, mahinain yung loob, lagi kayo sumusuko, walang mangyayari sa buhay nyo. Kailangan sikap ng sikap. At kung tayo po ang nagkamali, kaya tayo nagkaganon, forgive yourself. Forgive yourself. Kumisan tayo ay nakakapagpatawad ng kapwa, nagagawa natin dahil utos ng Diyos. Subalit nalilimutan natin na dapat din tayo magpatawad sa ating sarili. Masyado tayong maraming dinadalang mga kabigatan na sabi ni Lord, "Come to me, all of you who are tired and heavy laden, I'll give you rest." Matuto tayong magpatawad sa ating sarili. Napakahalaga yon para ang mga kabiguan natin ay mabaligtad at maging mga tagumpay. Kung ibang tao ang dahilan ng ating kabiguan, what do? Forgive them. Sabi sa Matthew 6:14, "For if you forgive men their sin against you, your heavenly Father will also forgive you." As sa Colossians 3:13, "Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you." Hindi ako magpapataas ng kamay, pero gaano karami sa inyo ang may sama ng loob sa inyong mga magulang? Gaano karami sa inyo ang may sama ng loob sa inyong mga tiya, tiyo, mga lolo, lola? Sa inyong mga teacher nung araw, nung elementary, na nung maliit kayo, habang pinapaluhod nila kayo sa munggo, sinasabi nyo, "Balang araw, babangon ako at dudurugin kita." Gaano karami sa atin ang na-damage ng ibang tao? Hindi kayo aasenso. Hindi tayo progreso. We cannot go on until you have forgiven. Kailangan. Sabi ni Lord, "If you forgive men their trespasses, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your heavenly Father forgive you." Siguro nagtataka yung iba, bakit kaya ang bigat-bigat ng buhay ko? Bakit kaya kahit anong gawin ko, ang sikip, ang hirap? Siguro meron kayong hindi pinapatawad. Kaya lang nadaya kayo ng kaaway, nalimutan nyo na. Akala nyo okay na kayo. Yung pala meron pa kayong hindi pinapatawad. So nandun pa rin. Tayo'y nakatanikala sa isang kahapon na dapat sana naging tungtungan na natin para tayo tumaas, pero nagiging pabigat, kaya tayo lumulubog. Forgive. Today, if there's only one thing that you will remember out of everything that we're discussing here from this pulpit, if you want balance in life, you forgive. Because for every judgment you pronounce, you will be judged. And the measure you give
is the measure you get. Kung tayo po ay hindi nagpapatawad ng kapwa, hindi tayo patatawarin ng Diyos. At kung hindi tayo pinapatawad ng Diyos, araw-araw nagkakaroon tayo ng kasalanan, paano dadaloy ang pagpapala sa ating buhay? Huwag kayong magdala ng kabigatan na hindi marapat dalhin. Siguro habang nagsasalita po ako rito, merong mga bumabalik sa inyong isip. Kumbaga meron kayong ganitong high-tech screen sa inyong isip. Sino-sinong mga mukha kaya ang lumabas doon? Sa mga dapat yung patawarin. Alam nyo, kung ipinaalala sa inyo ng Holy Spirit, ibig sabihin, bago kayo lumabas sa mga pintong yan, ilibing nyo na rito yon. Ilibing nyo rito. Magpatawad kayo ngayon din. Sapagkat tayo rin na may nagkakamali. Normal lang naman magalit. Abnormal naman kayo kung hindi kayo marunong magalit. Pero dapat hindi tinatagalan yung galit. Hindi itinatanim sa puso, hindi dinadala ng matagal. Yang galit parang asido. Gusto nyong ibuhos sa taong kinakagalitan nyo, pero bago nyo magawa, dahil hindi nyo pa siya nakikita, iniipon nyo muna sa puso nyo. Ang unang nasisira, yung puso nyo. Anger is like acid. It destroys its container more than the person for whom it is being stored. Kaya yung pagmamahal sa kapwa, actually, pagmamahal din nyo sa sarili, katalinuhan. Kasi kung hindi nyo mahal ang kapwa, nagagalit kayo, kayo rin na nasisira. So kung hindi nyo kaya magpatawad dahil kayo banal, at least magpatawad kayo dahil kayo matalino. Kasi alam nyo na pag hindi kayo nagpatawad, kayo rin yung lugi. Kayo rin yung may dala. So dalawang dahilan. Nagagawa nyo dahil napaka-spiritual nyo, o at least matalino kayo. Kasi kailangan tayong magpatawad. And then learn from the experience. Be wiser next time. Kailangan matalino. Meron daw na dalawang salita na napaka-destructive sa buhay. Dapat mawala sa ating vocabulary. And that is, are you listening? If only. If only you did that, if only you did this, if only I'm 6 foot tall, if only I'm ganito, if only I'm like that, yung kung lang sana, ipinanganak ako dito, kung ganun lang sana ako, yung if only. May nalimutan ng kasama mo, if only you remembered it. Nagkamali yung asawa mo nagdadrive, if only you listen to me, puro if only, if only, if only. Alam nyo bang bigat kasama sa buhay yung taong lagi naging if only? Pag kami tinamaan ng kidlat, sabi nyo, ba't kaya hindi pa siya? Kasi if only, if only. Kung kayo if only, linisin nyo ang yung vocabulary dahil I'm sure, inis na inis sa inyo ang mga tao sa inyong paligid. If only, if only. Walang mararating yung if only. Dapat daw yun, palitan ng dalawa ring words. Next time. And then makakalaya tayo. Pag sabi sa inyo ng asawa, if only you listen to me. Sabi mo, next time. If only I did this, if only I did that, next time. Pero huwag nyo lang sabihin pang asar. Kasi minsan sinasabi nyo lang pang inis lang ng kapwa, lalo tuloy na inis. Kundi talagang sincere. So nyo, next time. Habang may bukas, may pag-asa pa, pwede pang magbago yan. Kaya tama na ang sisihan. Walang kwenta sa tao yung palasisi. Walang matutuwa sa inyo. Wala. At tayo man, mabigat sa ating sarili. Pagsisi ng sisi lagi. Sabi, next time, be wiser. And then, kung ang dahilan ng ating failure, events, wala kayong magagawa dyan, tanggapin nyo lang. Katulad nga nung tinamaan kayo ng kidlat, kinain kayo ng lupa, anong magagawa nyo? Hindi nyo naman sinadya. And then, if Satan is the cause, learn about his ways. Sa mga gera, malaki ang pondo ng intelligence, ng espionage, ng trabaho ng mga spy. Bakit? Because half of the reason why you win is because you know the enemy. You know the tactics of the enemy. You know the plans of the enemy. You know the style of the enemy. Kaya dapat kilala nyo si Satan. Para alam natin ang kanyang mga paraan. Na iniinis niya tayo, ginagalit, ginagawa niya tayong proud, ginagawa tayong sensitive, ginagawa tayong overly selfish. Lahat yan tactics lang niya para tayo mabigo. Get away from him. Do not give him a chance.
Sabi sa Bible, do not give the devil a foothold. Pag nakatapak yan ng konti, ang dami na niya nakasunod. Don't give him a chance. And if God is the reason for this failure, so to speak, open and close quotation, failure, be thankful. Pag Diyos ang dahilan kung bakit hindi natupad yung gusto natin, magpasalamat tayo dahil siguradong hindi ito lang totoong failure yon. What may look like a failure at the start may actually be just a deferred success. Tagumpay na bukas pa, next time pa, installment. Dahil hindi naman gusto ng Diyos na tayo mabigo. Sabi niya, I know the plans I have for you. Plans to give you hope in the future. Hindi plans to destroy you. So kung Diyos ang may bigay noon, salamat because He knows infinitely more than we do. Get the message. Learn the message. Submit and obey. That's the only way to be happy. Obey. People fail every now and then. It goes with this imperfect world. It goes with this imperfect life. You cannot be a 100% success. That's impossible. But thank God, neither can you be a 100% failure. That too is impossible. Salamat na lang. Hindi ganun ka-absolute ang buhay. Hindi ka pwedeng perfectly successful. Hindi ka rin pwedeng perfectly failure. So ano po ang mga dapat natin gawin kung may mga kabiguan tayo sa buhay? I'd like you to review. Ano ba mga regresyo sa buhay? Sa inyo, ako bigo dito, bigo ako doon, bigo ako dito. Unang-una, review your ideals. Ano ba talaga ang mga pamantayan natin? Kung ano ang mabuti at masama? Kung ano ang desirable at hindi? Kung ano ang dapat na nandun at wala? What are our standards? How do we measure success? Baka naman ang success sa atin ay yung worldliness. Baka naman ang success sa atin yung mga ungodly accomplishments. And then, brothers and sisters, kahit yung goal ninyo maganda, i-match nyo naman sa katotohanan. Halimbawa, nananalamin ka. Huwag mo nang asamin na maging bini-bining Pilipinas kung talagang imposible. Dahil mabibigo ka lang. In other words, dapat realistic din yung goals na ibinalagay natin sa buhay. We've got to contend with and live within our limitations. Pag sobra namang mataas ang iyong pangarap, para na yung saranggola ni Pepe, hindi mo kayang abutin. Hindi ko naman sinasabi na mawalan tayo ng ambisyon. But be realistic with the goals you set in your life. Because most of the time, you have already reached the maximum potentials. Hindi ka pa happy because you have unrealistic goals. Kadalasan, yan ang mga goal ng mga magulang sa mga anak nila sa school. Kailangan first honor. 50 yung estudyante, alangan namang lahat ng magulang magtagumpay. Siyempre, yung 49 dun kailangan hindi na magtagumpay. Isa lang yung first Pagka ngayon naging dalawa, kasi dala ng kalabasa sa teacher yan, kaya ganyan. Alam niyo kung minsan, napaka-unrealistic ng ating expectation sa ating mga anak. Ang dami-dami ng ginawang kabalbalan, ang tingin mo pa anghel. Pagka anak nyo ang gumawa ng mali, kasi mal-adjusted. Pag anak ng iba, demonyo kasi. Pag anak ninyo, hindi matuto sa school, slow learner. Pag anak ng iba, bobo. Diba? Kasi maraming magulang, hindi makatotohanan ang pagtingin nila sa kanilang anak. Dapat realistic. Kung talagang hanggang doon lang yung abot ng bata, huwag niya magpiliting maging first honor. Kasi, sisirain niyo siya. Sisirain niyo siya. Bumbilya man at 10 volts. Sinaksakan niyo ng pagkataas-taas na wattage. Ano mangyayari? Mapupundi. Puputok. Ang mga tao may kani-kanyang wattage. Yun ang binigay ng Diyos. Yun ang pinayagan ng ating environment. Yun ang pinayagan ng ating circumstance. To be happy in life. Tanggapin nyo na yun ang wattage nyo. And be the best within that range. Don't bite more than what you can chew. Kaya maraming tao failure Kukuha ng mga bahay na imposibleng mabayaran. Na isang lana ang kaluluwa, hindi pa rin bayad. Namatay na't lahat, hindi nag-enjoy. So ang nag-enjoy, yung nagmana. Because you bite more than what you can chew. So we live within our means. We stretch our tent curtains wide and stretch our means
But you should be wise enough to know na malalagot na kayo pag in-stretch nyo pa. Hanggang doon na lang. We must learn to live with our mortality. We must learn to live with our imperfections and with our limitations. Happy is a person who maximizes his potential but never goes beyond it. Napakahalaga po. Review your ideals. Do not oppress people around you by unrealistic goals. Then match your goals with all strengths and weaknesses, with our assets and potentials. Turn your ruins into filling materials for your foundation. Minsan sabi mo, ako'y durog-durog. O di mabuti gawing panambak para meron tayong pundasyon. Di ba may mga tao habang binabato sila, salamat, nakakaipon sila ng bato, ginagawa nilang monumento. It really depends on what you do with life. Kinikriticize ka, binabato ka, ipon ka ng ipon, di ang dami yung bato, mamaya siyang wala. Do not be a loser. And do not lose by quitting. Huwag kayong quitters. Walang kwenta yung pag nahirapan atras. Matatanda man sinabi tungkol sa pag-aasawa, yan daw ay hindi parang kaning isusubo, iluluwa pag napasok. Hindi pwedeng napasok ka, luwa, ayaw mo na. Pasensya ka. Nag-asawa ka. Panindigan mo yan. Hindi atras ka na lang ng atras. Lahat ng ginagawa na tao, atras ng atras. Walang mangyayari. But we must have wisdom from God, malaman kung kailan talaga it is wise and godly na umatras. Alangan namang mali na, tuloy ka pa rin ng tuloy. Kaya mga kapatid, ang kailangan natin talaga is wisdom from the Holy Spirit. To know when to give up and when to pursue. When to push and when to pull. And when to just be still and know that our God is God. It's very crucial. And one other thing, mga kapatid, do not envy those who succeed around you. For all you know, baka kaluluwa nila yung bayad sa success nila. Hindi nakakainggit yun. Meron iba, naku, mabuti pa itong mga classmate ko nung high school, pare-pareho lang kami noon, pero ayan kasi, gumawa ng masama, naging drug lord, naging prostitute, naging this, naging corrupt, yumaman, tapos tayo mahirap pa rin. Wala kayo sa lugar pag nainggit kayo doon. Hindi nyo kinaiinggitan ng kayamanan na ang bayad ay kaluluwa. Dahil nasabi sa Bible, what does it profit a man to gain the whole world and lose his soul? Hindi nyo kinakaingitan yung tao na biglang sumikat, biglang nagkaroon ng material things dahil gumawa ng mali. Because our God is judge. Hindi kinakaingitan kahit kailan. Yung iba kuminsan, ibig-ibig pang magsisi. Mabuti pa, nagawa ko na rin yung ginawa niya, tapos siya ngayon maasenso. Ano ba yung asenso? People can buy food, but they can never buy appetite. You can buy a good bed, but you can never buy sleep. At iba yung tulog ng taong ang kanyang ginagawa nasa kalooban ng Diyos. Yun ang tunay na success. What the world may call an outright failure may actually be a very righteous person. Kasi kuminsan yung mga magulang natin, oy, gayahin mo yung ganon, ayun, maasenso na sila. Marami pang mga magulang, ipagbibili ang mga anak sa Arabo para lang makabili ng TV. Anong klaseng values ito? Kinakalaka lang ating mga kaluluwa para lang sa mga material na bagay. Kaya sabi, be transformed by the renewing of your mind. Baguhin ang isip. Sapagat ang lahat sa isip nagmumula at doon natatapos. Jeremiah 29:11, sabi dito ng Panginoon, although of course it was specific, but I think that as children of God, we can claim this verse also. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tayo po ay yumuko sa ating Panginoon, sa ating presensya. Sino man sa atin ang nagkaroon ng mga kabiguan nun? At meron tayong mga inaalagaang mga masasamang isip, sama ng loob, galit sa tao, galit sa mundo, tampo sa Diyos.
Narito siya ngayon. Hindi aksidenteng narito tayo. The Lord is here to bless us. And the Lord enabled you to be here to bless you. Nais kong idalangin ang ating mga kaibigan, mga kapatid na magsasabing, Lord, meron po ako mga dapat patawarin. Meron akong dapat kalimutan na. Meron akong mga bagay na gusto kong gumaling na ako. Huwag na ako maapektuhan pa. Pag naaalala ko, nagagalit ako, nakakasala ako. Subalit ngayon, kinausap niyo ako, Lord, at ipinaliwanag na ito'y dapat kong talikuran na. Kung ganito ang laman ng inyong puso, may bahagi na inyong nakaraan na nais yung isuko na sa Diyos. Mga sama ng loob at mga galit, mga pagsisisit, paninisi. This is the time. This is the time to surrender this at the feet of Jesus. Sabi niya, my yoke is easy, my burden is light. Hinihingi niya ang ating mga kabigatan upang palitan niya ng pagpapala. Hindi kayo makakatanggap ng pagpapala sa Diyos kung ang kamay niyo ay nakahawak sa mga nakaraan. Kailangan ito'y bitawan. Hihingi ng tawad ang ating mga kakulangan ng pagpapatawad sa ating kapwa. At sino sa inyong nais manalangin ng ganyan, Lord, nais ko pong kalimutan na yung mga heartaches, mga regrets, and I want to have a brand new hope, brand new life. Tumayo kayo, mananalangin tayo. Yung nais, magsabi niyan sa Panginoon, the Lord is here. The Lord is here to bless. Those who sincerely will say in their hearts, Lord, I like to forget it. I like to be forgiven. Kung wala naman kayong dalang ganyan sa inyong puso, there's no need to stand up. But if there is, Heavenly Father, look at your people. Masdanin niyo ang iyong mga anak. Kinikilala ang pagkakamali. Kinikilala na nadayaan ng kaaway. Nagdala sa puso sa mga katagal na panahon ng mga sama ng loob, mga kinimkim at inipon. Heartaches, regrets. Lord, we know that you have died for this, O Lord Jesus. Kasama ito sa hinugasan ninyo ng dugo doon sa bundok ng Kalbaryo. Kasama ito sa mga sugat na napalagay sa iyong katawan sapagkat inalis sa amin. By your wounds, O Jesus, we were healed. So there's no reason for us to go around with these fresh wounds in our bodies because by your wounds, these have been healed. Today, we expose the work of Satan. We expose in our midst the deception of Satan. Ibinubunyag namin at sinisiwalat ang pandaraya ng kaaway na dinala pa namin sa aming sarili ang dapat ay wala na sapagkat binayaran nyo na. Lord, right now, as we recognize that deception from Satan, we ask you to forgive us and cleanse us. Panginoon, sa pagtayo na yung mga anak, kinikilala at may isinusuko sa iyo, tanggapin niyo po. Tanggapin niyo ang mga isinusuko nila na ito ng mga sama ng loob, mga galit, mga pagsisisit, paninisi. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, ihayag niyo sa Panginoon, ibigay niyo sa Kanya ang mga kabigatan na yan. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Handling Failure. Halina't sama-samang sumamba at magdiwang sa Day by Day Jesus Celebration kasama si Kuya Ed Lapiz. Bulwagan ng Panginoon, PICC, one Sunday a month, Philippine International Convention Center, Rojas Boulevard, Pasay City. All other Sundays, sa mga day-by-day mini-bulwagan ang pagtitipon. Para sa buwan ng Setyembre, gaganapin ito sa September 1, 2024. 8 a.m. ang First Jesus Celebration, 10 a.m. naman ang Second Jesus Celebration. Para sa iba pang detalye, bisitahin ang ating official Facebook page, Day by Day Friends.
Ano ang kahulugan ng salitang Ginoo? Ang salitang Ginoo, hindi yan equivalent ng mister lamang. Kasi yung Ginoo, nagmumula yun sa salitang Maginoo. At nung sinaunang panahon sa Pilipinas, yung mga Maginoo, yan yung mga nobles. No? Ibig sabihin, a male person with nobility of spirit. So, tama ang iyong behavior. Ikaw ay magalang sa mga babae, mapagkakatiwalaan, listo ka, marunong ka maghanap buhay, hindi ka umaasa sa iba, hindi ka sumasandal na lang kahit kanino, meron kang independence, fruitfulness, at mapagbigay ka lalo sa mga may sakit, sa mahihirap, sa mga babae at bata, at maging sa iyong kalaban ay gumagamit ka ng kagandahang asal. Yun ang kahulugan ng Maginoo. Kaya napakasarap na matawag kang Ginoo.
O Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di O Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, sa tuwina'y lunas ka sa aking lumbay, sa pag-ibig niyong alay, nasa daldalisay ang puso ko'y humihinlay. O Jesus sa ulayaw, hatid sa kibuhay, agapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailan may di mawawala. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!